Natapos ko na yung episode 1 part 2 last week. Ngayon ay February 21. So last week ko siya natapos and about to just i-review ko sana siya. But then, na-full yung memory ng laptop ko. So, nag-research ako paano ma-transfer yung files from my iMovie to my external hard drive. Unfortunately, delete ko siya sa laptop. Pag delete ko, pag plug ko ulit ng external hard drive, ayaw niya na mag-play. So, wala na yung file. So, ilang oras na puyat ako. But anyway, what I plan to do is to narrate the whole experience for episode 1 part 2 so that we will be quick. Okay? So, of course, like what I said in the first part of the vlog, na kami po ay galing sa Bangkok. And that's the area na binalak at plinano ko talaga to film the first episode. And then, series po ito. And then, you will find out kung ano yung agenda ko, bakit ko ginawa tong vlog na to. But anyway, let's get into the details of the whole vlog thing. First off, of course, pumunta kami ng Bangkok nung January 31, nasa airport kami. And then, na-delay nga yung flight for over an hour. Pero sabi naman ng pilot, bibilisan daw nila. Pero daw, makarating kami ng Bangkok on time pa rin. So, dumating nga kami ng on time. So, mahalit na ng 45 minutes. But still, we arrived in Bangkok around 1:30 p.m. Bangkok time. Finally, after 1 hour, After 5 years. 50 na. Sakat na likod ko. Finally boarding. So, since na-delay nga na 1 hour, nakarating kami ng hotel around 2:30 p.m. May appointment ako online interview para sa mga students sa kapatid ko around 4:30. At may appointment kami na 6:30. So, nagmamadali mag-prepare, mag-shower and all. Pero okay naman, all is well that ends well. And after na appointment namin na 6:30, pumunta agad kami ng Jod Fairs para kumain ng amin dinner. A much-awaited Thai food, syempre. Kaya ako pumunta ng Bangkok, diba? Para ma-experience mo yung authentic food. Sobrang sarap ng tom yum noodles dito sa Jod Fairs sa pinuntahan namin na kainan. Hindi ko talaga siya makalimutan hanggang last day namin sa Bangkok. So if ever babalik kami ng Bangkok, yan talaga yung pupuntahan namin agad. Tapos mura lang din yung nabili namin na mango sticky rice dito sa Jod Fairs. Ko alam ko ano yung mga in-order ni Aldrin, pero may pineapple fried rice. Ito, ang sarap talaga ng tom yum noodles na yan. Pad thai syempre. Tapos yung pork, parang pork sinigang sa sili. Sobrang anghang. Pero masarap siya. Appetizing. Tapos yung baby back ribs. Sobrang sarap ng food. Sobrang mura lang din ng food. Yun talaga yung pinunta namin sa Bangkok. And since foodie kami ni Aldrin, sulat na sulat talaga yung trip. Talagang solid yung kain namin. Yon. Sobrang nag-enjoy ako dun sa kakakain. After niya, nag-shopping na kami for pasalubong. Tapos pumunta sa Gentlewoman. Isa yun sa nasa bucket list ko para sa trip namin sa Bangkok. Not much na maganda yung appealing yung mga products. But in fairness naman, nakabili naman ako ng mga antipawi sa mga friends. Bilang hectic yung first day ng schedule namin sa Bangkok, maaga rin kami umuwi after ng dinner namin, tapos ng shopping, tapos yun nga, maaga rin kami nagising for our first day ng tour, yung temple tour. Sobrang aga namin nagising pero late pa rin kami kasi super traffic pala sa Bangkok papunta dun sa meetup point. So, ang temple tour, yung first day namin, nag-avail kami ng tour via Klook. So, sabi nga ng tour guide namin, ang weather daw sa Bangkok ay summer, summerer, and summerest. So, winter pa daw ng time nung pumunta kami, pero super init. Nawindang kami, super pawis, hindi kami
kami prepared. Sana nagdala pala kami ng extra na damit. So yun, super nice ang tour guide namin kasi kumukuha siya ng pictures namin and feel namin bet na kami kasi naaliw siya sa amin dalawa ni Aldrin. Pinipicture na kami. Ang dami niya magandang photos sa amin dalawa. So yun, tinur nila kami around the temple and it took us the whole day para ma-finish yung tour. Siyempre, bibida ko yung mga shots sa amin, no? Diba? Ang gaganda. Sa tour guide lang yan. So, bida-bida ako nagvo-volunteer lagi kapag kailangan niya na magpapapicture. So, yun na nga, nag-try din kami ng Thai traditional costume. Ayaw pa ni Aldrin noong una. Pero sabi ko sa kanya, bucket list ko kasi makatry nun. Tapos makapagpapicture. Nakapagpapicture naman kami. So, tuwang-tuwa nga sa amin yung tour guide. Kaya, pictorial lang naganap sa amin dalawa ni Aldrin. So, yan. Nakakatuwa naman din. Kasi pinilit nila yung hair clip sa hair ko. Maikli. Nagulat sila. So, after ng temple tour namin, yun nga, yung dinner by cruise dinner namin by the pier sa Asiatic. So, sobrang traffic, hindi kami nakaabot, nakakaloka, sayang yung tour. Anyway, kumain na lang kami ng Tom Yum, ikinain namin yung lungkot namin. Tapos, nag-start na rin sumama yung pakaramdam ni Aldrin. So, ang ending, namili kami ng pasulubok, mga food dito sa Asiatic Pier. Mura lang lahat din, super! Day 3, so ngayon naman, floating market tour. Kumain kami ng authentic noodles nila. I don't know what it is called, pero sobrang sarap niya. Sakto lang yung pagka-spicy niya. Tapos, yun nga, by the river siya nila. Kanina pa ako paulit-ulit na sinasabi ko, diba, mura yung food. Super mura. Siguro yung noodles around 3 reals. Parang gano'n lang yung serving. Pero sobrang laki. Super full ka na pagkatapos. Siyempre, hindi makakompleta ang tour pag walang Thai milk tea. So, tinanong kami ng tour guide namin kung gusto namin ng Thai milk tea. So, pinakita nila yung process. Hindi daw sila nagre-reuse dito sa area na to ng floating market. Super solid kaso bitin. Super solid din kasi sobrang init. So, na-relieve yung init sa katawan namin kasi super pawis na kami ni Aldrin. Obviously, naka-crop top na ako on the day. So, yun, super init. Pero napawi siya ng Thai milk tea. Mura lang din. Parang lumalabas 2 reals. O, diba? So, last stop namin for the day, yung railway market tour. So, kumain ako ng mango sticky rice, minom ng buko juice para malamigan kasi super pawis pa rin. Tapos napabili ako ng pants kasi nga super init at gusto ko na magpalit ng damit. Yun lang naman, nothing unusual except for the fact na nagkaroon ako ng experience. First time na magpa-Thai massage. So, all is well naman. Medyo sumakit yung legs ko pero okay naman yung experience. Solid, nakatulog kami kahit paano. Kaya lang doon na nag-start sumama yung pakiramdam ko. Kailan naman magko-Coldplay concert na bukas? Last stop namin for the day after ng railway market tour is kumuha kami ng ticket sa Rajamangala National Stadium. So first day ng concert, in-expect na namin na super traffic na saraduhan kami ng mga kainan, hindi kami nakapag-dinner, nagutom kami, pero ang saya kasi narinig namin yung Coldplay. At yun na nga, sumama na nga po yung pakiramdam ko, nilagnat na ako. Pero nakuha ko na po yung ticket namin. Nakuha na namin yung ticket namin, so we're very happy. Maaga na naman gumising, nag-camp out, bilang isang K-pop fan, big deal sa akin na kailangan nasa barricade ako. So I paid for the VIP, dapat barricade. And so aga namin nag-camp out, super init. Tinatarangkaso na ako, nilalagnat. Pero syempre, dahil supportive si Aldrin, even though may seating naman siya na ticket, sinamahan niya pa rin ako. For 6 hours kami nasa initan. Grabe. Tapos, anong oras na nakapasok? 5 p.m. 5:30, I guess. Super nakakaloka. Pero exciting kasi yung tao, sobrang hype na hype. Kumakanta sila habang nakapila. So, yun na nga. Papasok na ng stadium. Sabi nila, no running, pero tuwak mo ko para lang makasecure ng barricade spot. Ending, nasa barricade side nga ako. Ang galing na nag-front act. Si Valentino Ploy, solid. Ang ganda ng performance. Ang ganda rin ng boses niya. So, yun na nga. So, sobrang bored ko. Chinika-chika ko yung mga bouncer. Hanggang sa naging friend na namin sila. Sinabihan kami na dun nga daw sa harapan namin dadaan. Sa side namin dadaan sila Chris and Coldplay. So, we were so happy. Kasi nandun pala dadaan. So, siguro natuwa sa amin yung team, yung crew, yung staff. Ilang beses pa balik-balik yung isa sa staff nila. I don't know kung floor director ba or what. Sabi niya, nung ikalimang beses tumigil siya sa harapan ko, sabi niya, "Are you a local?"
Syempre, sinabi ko, hindi, Pinay ako, nakabase lang ako sa Saudi Arabia. Medyo na-disappoint yung face niya. And then later on, itong naging friend ko sa concert, sinend yung isang Instagram post. Yung same person na tumigil sa harapan namin. Yun pala, kaya pala tinanong ko, local ako kasi gusto niya ako yung mag-i-introduce ng Coldplay. So, 50,000 people na crowd. My God! Sa isip-isip ko, my God, na-miss ko yung ganong opportunity. And anyway, at the same time, at the back of my mind, I just thought that nasa Bangkok ako pero nabibigyan ako ng ganong opportunity. So, salamat sa Diyos kasi hindi ko yun ina-expect. But anyway, syempre nakaka-disappoint. Na-miss ko yung ganong opportunity. Pero, all in all, solid. Ang galing talaga ng Coldplay. I cried so much because I dedicate one song nila sa sarili ko before. And I cried because nakarating ako ng Bangkok and napanood ko na sila, which is my dream for years. Hindi ko sila napanood in 2017 sa Manila, but here we are, napanood namin sila ni Aldrin, and high na high yung feeling namin. Kahit pagod, kahit tinatarangkaso na ako, super happy. And super happy ako kasi may mga naging friends ako during the concert, as usual, and Barricade. It was a nice experience, all in all. So, thank you, Bangkok. We wrapped up the whole experience properly, and even though may sakit kami ni Aldrin, nagkasakit kami, sobrang saya, nabusog kami, nagkaroon kami ng magandang memories together as a couple, and of course, nakita namin yung favorite artist namin. So visit Bangkok, it's an amazing place to visit. Just be prepared with the weather and the traffic. It's like Manila also, pero sobrang solid. Punta kayo, magandang experience. With that, I'm excited for our episode 2. Abangan nyo. Thank you for watching Chasing Dreams. This is Marie Angeli, and I hope you enjoyed. God bless. Bye. Subscribe, like, and share this post para makagain tayo ng more followers. I would like to extend my deepest gratitude to LBC Express here in Jeddah for supporting my vlog. Mga ka-LBC natin nandito sa Western Region ng Saudi Arabia. Gusto mo magpadala ng cargo para sa mahal mo subay sa Pilipinas, pero hindi mo alam kung may LBC representative ba sa area mo? Meron ako sagot dyan. Maaari mo kaming tawagan o i-message via WhatsApp sa mga numbers na ito. O, diba? Kahit nasa ang parte ka pa ng Western Region, meron kami dyan sagot sa inyo. Pwede nyo kaming tawagan o i-message via WhatsApp para sa inyo mapadala dito sa LBC. Siyempre naman, hindi mawawala yung magandang balita natin dyan, mga ka-LBC. Alam nyo ba na meron tayo ngayong promo? Itong LBC Multi-Box. Paano nga ba yung LBC Multi-Box? Pag nagpadala ka ng 2 box, meron kang 20 reals discount. Pag naman 3, meron kang 25 SR discount per box. Ayos, diba? Pero hanggang March 25 na lang yan, mga ka-LBC. Kaya tara na at magpadala at humabol para sa promo na ito. Teka, paano naman kung hindi LBC yung box mo? Pwede ka ba rin ba magpadala? Siyempre, pwede. Kahit ano pa yung box mo, pwede ka dito magpadala sa amin sa LBC at maka-avail ng ating LBC Multi-Box Promo. Tandaan, hanggang March 25 na lang yan, kaya tara na at magpadala at i-avail ang aming promo. Tara na, mga ka-LBC! Tumawag na o mag-message via WhatsApp sa mga numero ng LBC representatives na nabanggit ko at magpadala na! Dahil dito sa LBC, We have to move it!